O eto mga kapatid, hinuli daw ng mga bantay dagat ng Indonesia ang mga Pilipinong iligal na nangingisda sa kanila. Grabe, mahigpit talaga Indonesia mga tol, no? So bibigyan natin to ng reaction video mga kapatid at tingnan natin kung ano ang ating mapupulot na aral dito sa videong mapapanood natin. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay John Reps. Siya ang source ng balitang to mga tol. At kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad dito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Hinuli ng bantay dagat ng Indonesia ang mga Pilipinong iligal umanong nangingisda sa kanilang karagatan. Alamin ang buong detalye mamaya. Mga Pilipinong mangingisda iligal na pumasok sa EEZ ng Indonesia mga tol. Tingnan nyo mas maliit na bansa kaysa sa atin yan mga tol. Pero yung mga illegal na pumapasok sa EEZ nila, ganito ginagawa nila. Sana ganun din tayo mga tol, no? At grupong Houthi nagpaputok umano ng mga missiles sa isang barko ng Amerika na kasama ng isang Japanese warship. Kaya't para malaman ang buong detalye, Gulo ay na tumutok talaga. at makinig ng mabuti. Simulan na natin. Iba yung boses ni John Reps Parang AI. Hinuli ng Maritime Affairs and Fisheries Ministry ang isang barkong may bandilan ng Pilipinas na sinasabing sangkot sa ilegal na pangingisda sa State Fisheries Management Area ng Indonesia sa Sulawesi Sea. Sinabi ni Marine and Fishery Resources Management Director General Rear Admiral Adin Nurawaludin mula sa ministry na ang pag-aresto ay ginawa sa panahon ng surveillance operation ng Marine and Fisheries Monitoring Vessel HU-15. Sa ilalim ng kontrol ng tahunan ng PSD-KP Base. Batay sa mga ulat mula sa insidente, ang barko ng Pilipinas ay pinaghihinalaang nagsasagawa ng iligal na pangingisda sa pamamagitan ng paggamit ng pump vessel na may handlane fishing tolls sa dagat Sulawesi nang walang mga lehitimong dokumento ng permit mula sa gobyerno ng Indonesia. Sabi ni Adin noong Martes na ang nasabing Pilipinong barkong pangisda ay hindi ginamitan ng armas na hindi katulad sa mga Chinese fishing vessels na ginagamitan ng dahas. Kasi pag mga Chinese militia vessels o Chinese fishing vessels ang pumapasok dyan, ang nababalitaan natin lagi ay isang warning lang sa kanila kapag hindi sila umaalis, lubog ang bangka nila. So ang kinagandahan tayo, hindi naman daw nila ginamitan ng dahas. So good thing naman yan mga kapatid. Pero sana ay may matutunan tayong leksyon dyan, no? Ang armas na hindi katulad sa mga Chinese fishing vessels na ginagamitan ng dahas. Mahigpit ang Indonesia sa kanilang karagatan, kaya hindi pa natin alam kung ano ang mga hakbang ng Pilipinas upang mapalaya ang mga Pilipinong lumabas sa ating exclusive economic zone na nakarating ng Indonesia. Nga pala mga kabayan, So wait lang So doon hindi natin sila kailangan ipagtanggol, hindi natin maipagtatanggol yan mga kapatid kasi kung labas naman talaga sa ating exclusive economic zone hindi na yan sakop natin. So illegal nga naman talaga sila kasi ang goal lang natin o ang focus lang natin dito kapag gumagawa tayo ng reaction is yung mga pumapasok naman sa ating exclusive economic zone na hindi natin na isasagawa yung dapat nating gawin. Unlike dito sa Indonesia mga kapatid, mahigpit talaga sila sa karagatan nila. Hulihin ka talaga kapag nakita ka na nangingisda sa karagatan nila nang wala kang permit o wala kang kaukulang dokumento. Dito sa atin mga tol, di natin magawa yan. Ang daming mga Chinese militia vessels dito, hindi natin maaresto yung mga yon, di ba? At kung aarestuhin man, tatangkaing arestuhin pa lang, nagdadatingan na agad yung mga PLA nila o nagdaratingan na agad yung Navy nila at umaatras na rin naman tayo mga tol. No? Ay, sana ganun tayo kahigpit, no, yung katulad nung sa Indonesia. Sana makita yan ng gobyerno natin at tularan. Paano nyo ba nagagawa yung ganyan? No? Paano nila nagagawa yung ganyan? So tuloy natin to. bago po tayo magpatuloy, sa mga solid viewers natin dyan, ay malamang nagtataka kayo kung bakit nag-iba ang boses ko, sa kadahilan ng nasira ang ating mic kaya pansamantalang gumamit muna tayo ng e-voice upang tuloy pa rin ang paghahatid ko sa inyo ng mga bagong balita. Nagpaputok ng 2 ballistic missiles ang mga puwersang suportado ng Iran sa Yemen sa isang barkong pandigma ng US noong unang bahagi ng Lunes, matapos tumugon ang Navy sa isang distress call mula sa isang komersyal na tanker na nauugnay sa Israel na inagaw ng mga pirata ng Somali, sinabi ng Pentagon.
Ang commercial tanker, na kilala bilang Central Park, ay naglabas ng distress call noong linggo na nagsasaad na ang mga tripulante nito ay sinasalakay ng isang hindi kilalang entity matapos ang 5 armadong lalaki ay sumakay sa barko sa Gulf of Aden, ayon sa pahayag ng US Central Command. Ang USS Mason Guided Missile Destroyer ay tumugon sa tawag, kasama ang isang US helicopter gunship at isang Japanese destroyer, habang ang mga tauhan ng Central Park ay nagselyo sa loob ng Citadel safe room ng barko. Pagdating, hiniling ng mga elemento ng koalisyon na palayain ang barko, sabi ng CENTCOM sa pahayag nito. Pagkatapos, 5 armadong individual ang bumaba sa barko at nagtangkang tumakas gamit ang kanilang maliit na bangka. Tinugis ng Mason ang mga umaatake. Kalaunan, ay natuklasang mga pirata ng Somali habang pabalik sila sa baybayin ng Yemen. Doon, sumuko ang 5 individual at inaresto sila ng mga tauhan ng Navy. Dinala sila para sa pagtatanong sa ilalim ng mga otoridad ng kontra-piracy. Ngunit habang ang Mason ay nagtatapos sa pagtugon nito, ang mga militanteng Houthi sa Yemen ay bumaril ng 2 ballistic missiles sa Mason sa 1:40 ng umaga noon Lunes, ayon sa CENTCOM. Ang mga missile ay tumama sa gulpo ng Aden, humigit kumulang 10 nautical miles mula sa mga barko. Walang nasugatan sa mga pagsabog. Ligtas ang mga tauhan ng MV Central Park kasunod ng insidente. Ang barko ay tumatakbo sa ilalim ng pamamahala ng Zodiac Maritime, isang internasyonal na kumpanya ng pagpapadala na pag-aari ng Israeli billionaire na Eyal Offers Zodiac Group. Ang mga barko ng US at Japanese ay hindi lamang ang mga sasakyang dagat sa rehiyon na maaaring tumugon sa panawagan ng tulong ng MV Central Park. Dahil may 3 barko din ang Chinese Navy sa paligid, ang piniling huwag pansinin ang 59 distress calls mula sa Israel-linked ship. Sa madaling salita, inisnab ng Chinese Navy ang tawag. So ano ang silbi nila doon at bakit sila nandun kung hindi naman nakakatulong? Oh, di ba? Wala naman kasi talagang ibang pakay ang mga China na yan, yung Chinese vessels nila. Kumbaga, maghahanap lang yan ng lugar na pwede nilang guhitan sa mapa nila tapos amin na yan. Di ba? So ang daming mga barko doon. Yung isang barko sinasalakay ng pirata, so nagpadala siya ng mga distress call at ang tumugon at dumating doon is yung US at saka Japanese. Yung Chinese binaliwalahan nila, mga tol, no? Hindi sila tumugon. Anong ginagawa nila doon? Para saan? Baka naghahanap ng mga isla, naghahanap ng mga pwedeng angkinin na rin, mga tol, no? Hindi naman nasa hinuhusgahan na, pero ganun naman kasi talaga yung nakikita nating gawain nila. Sa isang Pentagon Press Secretary, Air Force Brig. Sinabi ni Gen. Patrick Ryder, ang seguridad ng maritime domain ay mahalaga sa katatagan ng rehiyon. Sabi ni CENTCOM Commander Gen. Michael Eric Corilla sa isang pahayag, patuloy kaming makikipagtulungan sa mga kaalyado at kasosyo upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga international shipping lane. Ang Mason ay nasa rehiyon bilang bahagi ng Eisenhower Carrier Strike Group na na-deploy pagkatapos ng October 7 na pag-attack ng Hamas sa Israel. Sinabi ng mga opisyal ng US na ang mga barko ay ipinadala upang pigilan ang mga aktor sa labas, kabilang ang Iran na nagpapalaki ng labanan. Ang tangkang pag-atake ng ballistic missile ng mga puwersang Houthi ay kumakatawan sa pinakabago sa sunod-sunod na pag-atake ng mga militanteng grupong suportado ng Iran sa mga puwersa ng US sa Middle East mula nang magsimula ang digmaang Israel-Hamas. Ang iba pang mga pag-atake ay inilunsad laban sa US at mga puwersa ng koalisyon sa mga base militar sa Iraq at Syria. So marahil ay nagtataka kayo mga kabayan kung bakit mayroong Japanese warship sa lugar. Ito ay upang tumulong at makipagnegosasyon upang mapalaya ang barko na naunang hinayjack ng Houthi ilang linggo ang nakalipas. So yun na nga, no, yung mga nandiyan dyan nakikipagtulungan at tumutulong talaga para sa kapayapaan ng lahat. Yung ibang mga barko dyan na wala namang palang silbi, di ba, may mga humihingi ng tulong pero inisnab lang nila at hindi naman nila pinansin. Kasi iba naman talaga pakay nila. Di ba, maghanap ng may isasama sa mapa nila, maghanap ng mga maguguhitan sa mapa nila at angkinin na lang. Yun naman talaga ang silbi lang nila dyan, di ba? Silbi lang nila para sa sarili nilang bansa, mga tol. Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo?
Lalong-lalo na doon sa balita kanina yung, hinuli yung ating mga mangingisdang Pilipino kasi nga naman lumabag sila, eh. Lumagpas sila sa ating EEZ at nakarating sila sa exclusive economic zone ng Indonesia. Pero ang maganda lang doon hindi nila tayo ginamitan ng dahas na tulad ng ginagawa nila sa mga Chinese fishing vessels, 'no? So bilang isang Pilipino, ano masasabi mo diyan mga tol? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.